Hello mga mi, gagawa natin ng video yung pa-beginner set natin mga mi, kung ano ba yung magagawa sa isang color ng ribbon. So gagawa tayo ng headband dito mga mi. Yung pa-video pala ng pag-cover mga mi, nasa Facebook na. So magupit lang kayo ng 38.5 cm mga mi, yan yung pang-cover natin. Nasa Facebook page ko pala mga mi yung video. So ayan, i-cover natin yan mga mi. Madali lang naman yun siya i-cover mga mi. Tapos, ito na yung with gold lining mga mi. Tapos, ayan yung sobra. So, ayan pala yung mahaba na yan mga mi. Para yung sa headband. Then, ito, 27 cm yan mga mi. Para yan sa first layer mamaya ng ng bow. Tapos, ayan mga mi. Yan yung i-cover natin. Headband. Yung full tutorial pala niyan mga mi sa pag-cover. Andun sa Facebook page ko. So, ilalagay ko na lang yung link dyan. Sa mga hindi pa nakanood ng full tutorial. So, lalagyan natin ng tape yun dyan mga mi. Lagyan muna natin ng glue para hindi siya kalawangin. Lagyan natin ng glue yan. Tapos, i-press lang natin hanggang sa mag-flat. Dumikit yung gross grain. Kasi nga, pag walang ganyan mga mi, papasukin ng tubig yan. Tapos, magkakalawang siya. So, maganda na yung lagyan natin ng glue para hindi pasukin ng tubig. So, ganyan pala yung headband tape mga mi. Mahaba-haba pala itong video na ito mga mi. Ayan. I-skip nyo na lang yung ibang part kung natatagalan kayo mga mi. So, ganyan. Ang cut pala niyan mga mi, pwede kayong mag-cut ng 3 cm. Saktong-sakto na yan mga mi sa isang side ng headband. Ayan. Pero pwede nyo rin gawin yung ganyan mga mi. Minsan hindi ko na siya ginagamitan ng sukat. Ginaganyan ko na lang. Iniikot ko na lang dyan sa headband. Tapos, kung ilan yung kailangan ko, katulad niyan, sa isang pares, ganyan siya mga mi. Sa isang pares, 2 peraso. Dalawang 3 cm. So, ganyan siya. 10 ang kailangan ko. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 na headband na yung malalagyan niya mga mi. Sa isang yarda, 10 headband, may sobra pa mga mi. So, gupitin nyo lang yan mga mi. Kasi, sa isang headband, isang peraso lang yung magagamit natin dyan. Sa isang peraso, mahahati natin yan sa dalawa. So, bali yung kinat ko mga mi, 6 cm yan mga mi. So, ayan siya. 6 cm yung kinat ko mga mi. Hahatiin natin sa dalawa para mag 3 cm, 3 cm. Tapos, ayan yung i-cover natin mga mi. Madali lang pala yung pag-cover niyan mga mi. Sobrang dikit pala na ito mga mi. Kaya dapat sure na kayo pagka kinover nyo na yung ganyan. Ayan, dapat ingatan nyo na hindi siya maglukot-lukot. Kasi pag naglukot-lukot siya mga mi, hindi nyo na siya maaayos. Kasi nga, didikit na siya. Sobrang dikit nga kasi niyan mga mi. Pag nagdikit silang dalawa, pag nagdikit yung tape, dun sa kabilang side, hindi na tatanggal. So, ganyan na siya mga mi. Mas malinis talaga pagka gamitan natin ng tape. So, ito naman mga mi, ito yung pinaka-sobra. Ang galing nga kasi may sobra. Yan naman yung gagamitan natin sa pagkakabitan natin sa clip para pwede natin palit-palitan yung design ng headband. Kasi detachable headband ito mga mi yung gagawin natin. So, sukatin nyo lang mga mi. Ayan. Ang sukat pala niyan is 14.5 mga mi. So, lagyan mo muna ng tape mga mi. Lagyan nyo muna ng tape before nyo sukatin. Para sasakto siya sa 14.5. Tapos, lagyan natin ng glue to mga mi. Para, para hindi matanggal. Ayan. Kasi pagka walang glue yan mga mi, nakakainisin siya. Hindi mo siya maayos. Kaya, dapat lalagyan natin ng glue yung dulo. Tapos, lalagyan natin ulit ng glue. Sa labas naman yan mga mi. Para madikit natin. Kontian nyo lang pala mga mi. Aralin nyo mabuti na malinis yung paggagawa mga mi para hindi kayo magulit-ulit. So, iikot lang natin yan mga mi. Tapos, lagyan nyo ng konting space para pag tinusok nyo yung clip mga mi, hindi siya masikip. So, hindi ko na yun nasukat mga mi. Pagtansyahin nyo na lang mga mi. Pwede nyo rin i-try sa clip para sakto-sakto yung sukat na malagay nyo. Ayun, gupitin lang natin yung mga excess na himol-mol. Tapos, ganyan siya mga mi. Ayan. Lalagyan natin ng glue yan mga mi.
konting glue lang din pala mga mi. Mas maganda kung madikit na glue stick. So, ayan siya mga mi. Kung nakikita nyo, may space yon. Mas maganda kung madikit na glue stick yung gamit nyo mga mi. So, sa akin, sobrang dikit ng glue stick ko. Yung kulay yellow na glue stick. Kahit hindi na nga mainit itong glue stick ko mga mi, madikit pa rin to. Ayan. Kung nakikita nyo mga mi, oh, may space siya. Huwag naman yung sobrang luwag ng space mga mi. I-check nyo ng clip. Kasi pag sobrang luwag, siya, nagagalaw-galaw. So, ito naman mga mi, 27 cm to. Ayan. Saktong-sakto pala yung 1 yard mga mi sa isang headband, tsaka dalawang 27 cm para sa first layer ng gagawin natin na bow mamaya. So, ganyan lang siya. Kinat ko lang siya ng curve. Susunugin natin yan mga mi. Tapos, ito naman mga mi is, 16 cm. 16 cm yan lahat mga mi. So, 2, 4, 6. 6 pieces na 16 cm ang kailangan natin sa dalawang perasong clip sa isang pares. Ayan. So, lalagyan lang natin ng line sa gitna. Pwede kayong gumamit ng lighter, pero pwede din tupiin nyo na lang siya, tapos anuhin nyo ng kuko nyo para magka-line. Tapos, ganyan lang siya mga mi. Lagyan nyo ng glue, tapos itupi nyo rin sa gitna para magka-line din siya. Kasi, kailangan natin yan mamaya mga mi para may palatandaan. Kung saktong-sakto ba yung pagkakalagay natin. So, ganyan lang yan mga mi, lahat ng procedure dyan sa 6 pieces. Pare-pares lang yan. Tinagalan ko pala tong video mga mi. Wala akong ikakat kasi gusto ko masundan nyo na step by step. At kung sa Facebook ko nga itong mga mi, ilang part ang magagawa ko dito. Kaya sa YouTube ko na lang ngayon. So, ayan na siya mga mi. Dahil same procedure lang naman, ko na mga mi. Inoff ko na yung camera. So, ganyan siya mga mi. Kung pansin nyo, may tinupi ko siya para magka-line. Hanggang dyan nyo siya ilalagay mga mi. Yan yung purpose ng tupi niya. Para may line siya. Para alam nyo kung hanggang saan nyo siya ilalagay. So, 3 peraso pala yung ilalagay natin sa isang clip mga mi. So, ayan siya. 3 peraso yan mga mi. Same size lang yan, 16 cm. Ilalagay ko pa rin yung sukat dyan mga mi sa description. Ganon din sa isang bow mga mi. Kasi isang pares yung gagawin natin. So, ganyan siya. Kahit konting glue lang pala ilalagay natin dyan mga mi. Antok ako. Ganyan na siya. Tapos lalagyan natin ng glue sa gitna mga mi at itutupi. Tutupi lang natin yan mga mi. Tapos itupi natin ng pabalik. Banatin nyo muna mga mi. Pag kayo na mismo gumagawa mga mi, matatansyan nyo na yan kung hanggang saan nyo siya kailangan ba natin para magsakto. Magsakto yung sa kabilang side na pag tinupi nyo na saktong-sakto. So, dapat pala mga mi, ganyan siya. Yung flat yung taas. Kung nakikita nyo, madumi yung ko dyan mga mi, yung daliri ko. Kasi bumoto ako mga mi nakaraan. So, ayan. Lahat ng bumoto siguro ganyan. Hindi pa rin natatanggal. Naglaban na ako nyan mga mi. So, hindi pa rin siya natanggal. So, ganyan siya mga mi. Dapat yung itsura niya. Tapos, yung isa, same din. Ganyan sila. So, dito na tayo sa first layer niya. Ito talaga yung pinaka first layer, mga mi. So, sinunog ko na yan, mga mi. Kailangan natin ng karayom sinulid. Ayan. Tapos, itupi lang natin mga mi. May tutorial din ako na ito mga mi sa Facebook page. Kung gusto nyo na mabagal. Pero madali lang kasi ito mga mi. Madali lang ito sundan. Maganda kung may clip kayo mga mi. Lalagyan natin ng clip para hindi siya makalas. Kasi pag wala, tingnan nyo mga mi, struggle talaga pag walang clip. So, kailangan may clip or extrang karayom. Pwede na yung extrang karayom mga mi. Sa akin kasi wala akong extrang karayom. 2 lang yung karayom ko, kaya ayan lang.
So, tusukin natin. 6 na tusok pala yun mga mi. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 na tusok. Tapos, ganyan lang siya. Ikot-ikot nyo lang mga mi. Hindi naman kailangan sobrang perfect yung first layer mga mi. Kasi, tatakpan naman siya. So, bali pang ano lang yan siya mga mi. Pang eme-eme lang yan siya para mas makapal tignan yung bow. So, ganyan na silang dalawa. Ang ganda nga lang ng gross grain na ito mga mi. Kasi matibay yung mga gross grain. Makakapal. So, sa mga gusto din umorder, ilalagay ko na din yung link mga mi ng beginner set natin mga mi. So, ayan na siya. Ganyan sinasabi ko sa inyo mga mi na first layer lang naman natin siya. So, ganyan na siya. Pero, ang ganda na ito mga mi. Ang ganda niya nga. Kahit ako nga nagsusuot ako ng ganyan mga mi kasi ang cute niya. So, ganun din sa isa mga mi. Kahit na 3 yarda lang mga mi, makakagawa na kayo ng 2 pares na clip, tapos isang headband na pwede nyong ilagay yung headband doon. So, dito, babawas tayo ng clip dito. Ayun yung ano mga mi, kasama sa package ha. Kasama sa beginner set natin. May 50 pieces na siya na clip. So, lalagyan na natin. Ganun din sa kabila. 4.5 cm pala ito mga mi. Pero kung malalaking bow mga mi, pwede kayong gumamit ng 5.5 or di kaya 6 cm mga mi. So, dahil pang bata lang naman tong mga bow natin mga mi, gagamitan lang natin ng 4.5 yan. So, ito mga mi, glitter canvas pala to mga mi. Ginupit ko lang. So, pero pwede kayong bumili ng glitter strip or glitter ribbon. Basta may ganun na binibili mga mi. Try ko hanapan, kasi lalagay ko din sa link. Pero, mas maganda kung glitter canvas na lang mga mi, gupitin nyo na lang. Tapos, ganun din sa isa. Mabilis nga lang gawin to mga mi. Pero, hindi ko alam kung beginner ka pa ako. Pero, madali lang talaga siya sundan mga mi. Kailangan nyo lang talaga i-discipline yung sarili nyo na dapat maayos yung gawa nyo. So, ganyan siya mga mi pag nilagay mo siya sa headband. Ang cute niya. Tapos, dito naman tayo sa pangalawang pares ng clip. So, ayan siya. 4 na 15 cm, tsaka 2 13 cm. Para naman yan sa Daphne bow natin mga mi. Itupi nyo lang pag ganyan mga mi, tapos itupi yung ganyan. Kasi gugupitin natin yan ng pa-curve mga mi. Para kabilaan. Pero, pwede nyo namang gupitin ng kabilaan mga mi. Yung kagandahan lang pag ganyan mga mi. Same sila ng size, tsaka nung itsura. So, kung makikita nyo kabilaan mga mi. Ganyan siya dapat mga mi. Oh, tignan nyo kabilaan. Kasi ganyan siya. Pag ilalagay natin mamaya pag ganyan. Makikita nyo yan mamaya. Susunugin natin yan mga mi yung dulo. So, yung isa ganyan din. Ayan. Kung pag nagpa-practice kayo mga mi, tapos may nasasayang, it's okay mga mi. Kasi nga, pagka nagpa-practice ka, may masasayang at may masasayang talaga. Kahit ako mga mi, ang tagal ko na gumagawa, ilang years na mga mi, pero madami pa rin nasasayang sa akin kasi araw-araw tayo natututo mga mi pagka may mali tayo nagawa. Kaya okay lang yan pag mali yung gawa natin sa una, tatry natin sa pangalawa, sa pangatlo, sa pang-4, sa pang-5. Ubusin natin yung numbers mga mi sa try ng try. Hanggang sa satisfied na tayo sa kakalabasan ng ginagawa natin. Ganyan naman talaga mga mi. Sa una, kailangan nating magkamali para matuto. So, dito na tayo sa 15 cm. So, ganyan siya mga mi. Itupit nyo lang siya. Maglagay kayo ng 1.5 cm na space. Tapos, itupit nyo siya sa left muna. Sa left. Tapos, sunugin. Sundin nyo na lang mga mi. Basta left and right yan mga mi. 2 left, 2 right. Kung isang pares yung gagawin nyo. So, bali pa ganyan siya dapat. Ito naman mga mi sa right to siya kasi dapat kabilaan silang dalawa para maging partner. So, ganyan. Sa right side naman yun siya. Yung una sa left side yun mga mi. Tapos ito sa right side to. Tapos sunugin din natin. Tanggalin lang natin yung mga himulmul mga mi kasi nakaka-irita yan mga mi.
patagal ngayon sa trabaho mga mi, yung mga himulmol na yan. So, ganyan lang siya. Tapos, ipagdikit natin tong dalawa. Dati sinusunog ko itong mga mi, pero ang sakit nga ng daliri ko mga pag sinusunog. Kaya ito gagamitan natin ng karayom. Pero natutusok ako ng pagkarayom naman mga mi. Palagi, as in palagi. So, ganyan siya mga mi. Sundan nyo na lang. Ayan. 2, 3, 4. So, 4 na tusok to mga mi. 4 na tusok lang yan siya. Tapos, ibabalik natin yan mga mi. Iikot na sana, pero kasi, pag inikot mo siya mga mi, minsan tabingi siya. Saka yung gagawin mo na lang, ibalik mo na lang siya mga mi. Ibalik mo siyang tusok. Pag ganyan. Tapos, ibalik mo ulit hanggang sa feeling mong ano na siya, okay na siya. Pwede mo nang gupitin yung sinulid. So, ganyan siya dapat mga mi. Pangalawang design ko pala ito mga mi. Yung unang design ko is, yung original design ko is Penelope Bow, then pangalawa to. So, ayan na siya mga mi. Isang pares yan. Dito naman tayo sa 13 cm. So, ayan. Pag ganyan siya mga mi. Tansyahin nyo na lang din mga mi. Kasi sa akin, tansya-tansya din yan mga mi. Pag ganyan nga siya, parang pa letter A. Tapos, tupiin natin yan mga mi. At itali. Pwedeng kayong gumamit ng karayom din dito ulit mga mi. Pero ako kasi nasanay ako na tinatali ko siya. Ang gamit pala dyan na karayom, gamit ko na karayom mga mi is, ano ba tawag doon? Yung makapal na karayom. Sinulid pala. Makapal na sinulid yan mga mi. Ginagamit ko yung dati nang gumagawa pa ako ng bags. So, ganyan siya mga mi. Tapos, itali nyo lang. Gagawan ko din yan ng mahina na tutorial, mami. Yung mabagal lang kasi mahirap nga siya sundan pagka beginner ka pa lang. So, dapat ganyan siya, mga mi. Ang ganda ka na itong Daphne na to, mga mi. Kasi bagay siya kahit sa headband ilagay mo. So, ididikit lang natin yan, mga mi. Yung 13 cm na ginawa natin, didikit lang natin yan dyan sa 15 cm. Intindihin nyo na lang mga mi, kasi palagi ako nagkakamali talaga. Yan yung struggle ko mga mi, yung mag-explain. Hindi ako marunong mag-explain. So, ganyan siya mga mi. Ayusin nyo lang mga mi. Kasi minsan nagtatabing eh. So, ganyan siya. Yung isa din, ganyan din. Same procedure lang din sa isa. Ganyan lang. Lalagyan natin ng clip yan mga mi. Pares lang yun sila mga mi ng clip ng 4.5. Kahit ako mga mi, nai-inlove ako sa mga gawa ko kasi ano talaga siya, ang unique ng mga design. Dahil na din sa ribbon yan mga mi, maganda kasi yung design ng ribbon. Kahit plain lang siya, wala siyang mga, hindi siya floral, pero sa gold lining, yun yung nagdala mga mi. Kaya mabenta talaga sa akin yung ganito, yung mga gold lining na ribbon. Sa mga gusto umorder, ilalagay ko yung link mga mi sa comment section. Ay, hindi, sa description pala kasi nasa YouTube pala tayo. So, ilalagay ko yung link. Ito mga mi, yung glittered canvas to. Ilalagay ko na lang din yung link mga mi. Para, kung gusto nyong umorder, nasa description lang mga mi yan.
Ang gamit ko palang scissor dyan mga mi, is curved scissor yan mga mi. Ilalagay ko na lang din yung link niyan mga mi. Marirecommend ko ngayon mga mi sa mga beginner kasi gamit na gamit yan mga mi kahit saan. Dahil sobrang talas nga yan. Ang mga gamit ko pala na yan mga mi, taon na yan sa akin. Maliban dyan sa glue gun kasi yung mga glue gun ko na nasira na sa sobrang tagal. So, ganyan na siya mga mi. Ang ganda ka niyan mga mi. So, ilalagay natin sa... naantok ako. Ilalagay natin sa headband. Maganda lang itong detachable mga mi. Kasi pag na-boring na kayo sa isang design, hindi nyo na kailangan bumili ng headband. Ayan, ilalagay nyo na lang siya. So, tignan nyo mga mi, oh. Ang cute niya. Oh, diba? Bagay nga siya dyan sa headband. Super cute niya mga mi.